Yan po mga ka-adventure, yan po ay isang sample po na isang dwarf na coconut. So ito ay more than 4 years na rin. So ito ay namunga na. So tingnan nyo po yung height. Compare doon sa mahahaba na niyog. So tingnan nyo po yung bunga. Kita nyo po. Ayan, ang dami po niyang bunga. So makakapal po yung ano niyan, tawag dito, yung mga laman. Tapos matatamis din yung tubig. Yan po. Yan ay mga dwarf. Yan. Tsaka meron pa doon. Yan, dwarf din po yan. Tapos kung i-compare mo sa mga mahaba, ito po. Dito sa tabi ko, yan. Yan po ay sobrang haba na niyog. Ang hirap na pong sungkitin. Yan, makikita nyo po, marami siyang mga bunga. So gagawin nyo lang po yan yung hobby, tanim kayo sa mga paligid nyo. Pwede naman to sa likod ng bahay kasi doon sa bahay ni mama doon sa baba meron po kaming ganito din. Mas ano pa, mas mababa pa nito, meron na rin bunga, so nai-enjoy na po din namin yung kainin. So yan po. So check din po natin later yung mga ibang dwarf na coconut doon sa may area na may sa bandang may mga mangga. Mas makikita po natin yung diferensya niya pag naitanim mo siya sa lilim. Mahirap po yung tawag dito, pag-usad ng pag-usbong niya ng dahon kasi nasa lilim siya. Kasi si niyog is gusto niya mainit. Mga ka-adventure, dito po tayo sa may lilim ng mangga. Ito po yung may area na may maraming mangga. Yan po, mangga. Yan. So kung makikita nyo po, lilim talaga. Tapos tingnan mo yung ibang itinanim namin. So medyo maliliit siya. So halos magkasing edad lang to siya doon sa yung mga nakikita yung video. Yan po. Medyo maliliit, di ba? So iba talaga yung tubo ng niyog pag hindi nainitan. Comparing dito, ito, magkasabay lang yan silang tinanim. Tsaka ito na may konting init. Pre. Yun. Tapos check natin yung iba. Ito may bago tayong tinanim. Ikot lang tayo ha. Tapos tingnan nyo po, may lilim. Hindi masyadong lumaki. May isa doon. Tsaka ito, maliit din siya. Tsaka ito. Pero ito naman, na may init, so medyo malaki. So importante talaga sa niyog ang init. Ito naman, may half na init, tsaka medyo konting lilim. So apektado din sa konti. Doon naman na portion meron din mga din tayo dyan, mga ilang pirasong mga dwarf na coconut. So sana maputol yung mga mangga para at least makabanat na ng tubo tong mga ibang pananim natin. So yan lang po, makikita nyo po, yan po yung area natin sa likod. So medyo may lilim dito. Dito po tayo nagtatanim ng mga bagong durian. Hello mga ka-adventure, ito po yung sinasabi natin na dwarf na niyog. Ito ay around 2 years na. Ito po. Saka yan.
So tinanim po natin yan nung panahon na OFW pa tayo. So bibigyan ko kayo ng sample meron dito. Compare natin siya. Yan po ay matured na dwarf na niyog. Yan po ang resulta. Kung i-compare mo dyan sa mga matataas, tingnan nyo po. Ang dami po niyang bunga. Kung makikita nyo. Yan. So usually ito ay kinukompra ng mga gumagawa ng mga halo-halo. Kung nakikita nyo po sa yan sa mga kalsada na may mga halo-halo na tindahan o mga refreshment, yan po yung usual na kinukompra nila. Kasi comparing dito sa kabila, like ganyan, yan yung mga mahahaba na mga niyog. Yan yung mga old school na niyog, kumbaga. So meron pa dyan mga bago. Ito. So yan po. Kay Ma'am Maris, ito po yun siya, ma'am. Yan po yung sample ng dwarf na coconut, which is pwede na mamunga for 3 to 4 years. So yan po. So marami po yan dito. Meron pa doon. Tsaka doon banda sa may kubo. Yan po. So ang niyog pala, ang kailangan nila is gusto nila init. So gusto nila yung mainit na lugar. Yung hindi sila sobrang na may lilim. Kasi as based on experience doon sa portion, doon sa area doon sa likod, kasi maraming mangga doon. May itinanim kami doon na nasa ilalim ng mangga. So nangyayari po para siyang bansot na hindi masyadong nakatubo. So yun po sa mga nagbabalak na magtatanim ng mga dwarf na coconut. Yan po siya. Nabili lang po yan namin dati sa halagang 50 pesos. Meron po kaming kapitbahay na nagbebenta niyan. So yun po sa mga ka-adventures natin na mahilig mag-farm. Yun, tanim-tanim lang po tayo hanggang sa dadami yung mga pananim natin. So, wag lang sobrang malapit sa sa durian. So, si durian tsaka si niyog is pwede naman siyang pagtabi. So, yun po. Sana may natutunan kayo sa araw na to. Then, enjoy nyo lang yung pagpa-farm. Tapos, di nyo namamalayan na marami na pala kayong naitanim na mga prutas o gulay. At the same time, na-exercise din po tayo. So hanggang sa muli, hanggang sa next vlog po natin. Samahan nyo lang po ako. Huwag nyo pong kalimutang mag-comment, mag-subscribe, mag-like. Para at least po kung ano pa yung gusto nyong itackle natin is pwede natin i-discuss. Sama-sama po tayong matuto kasi tayo po ay newbie lang din po lamang. So hanon-ahan lang po tayo. Sa abot na aking makakaya is I try na i-present sa inyo kung ano yung pwede natin gawin sa mga areas natin para at least po sa pagdating ng panahon ay pwede po nating mapakinabangan. Yun po, hanggang sa muli. God bless. Ingat po kayo lagi mga ka-adventure.